ng cargo para mag-send ng item papuntang Bodrum. And then, after, punta ako ng hospital, guys, para sa aking mata. So, yung mata ko, guys, medyo malabo na siya. So, pupunta ako ng magpa-check. So, guys, sarado pala yung PTT. Akala ko bukas. Kasi may mga PTT naman na nagbubukas kapag Sabado. Well, so, binalik ko yung mga item papunta sa bahay. Tapos, ngayon, naglalakad naman ako papunta ang hospital. So, papacheck tayo ng mata natin kasi hindi na masyadong malinaw yung mata ko. So, lalakarin ko lang yan, guys. Parang yung hospital katapat lang ng bahay namin. Pero yun nga lang, across. So, tatawirin ko yung ano na yan, highway. So, ayan guys, malapit na ako sa hospital. Ayan yung hospital namin. Katapat lang to ng bahay namin, guys. Hindi naman katapat, pero dito lang sa may amin. Kasi yung insurance namin is 80% ano nitong hospital na to. Maliit lang tong hospital na to. Pero, malapit lang sa amin. So, ang init, guys. So, OMG. Super init maglakad. Ang asawa ko hindi ako sinamahan. Sariling sikap ito. Bahala na yung ating Turkish. Kung mapapasaba natin yung Turkish natin makapag-usap sa doktor. Kasi dito, guys, kadalasan yung mga doktor hindi marunong mag-English. Pero swerte mo na lang kung talagang marunong sila mag-English. Pero sana marunong mag-English yung doktor natin. Si CC. Dito na ako, guys. Ayan na. Ito na yung parking. Waiting tayo, guys. May isa pang client siya. Ayan, guys. After nung aking check-up sa mata is ito na ako ngayon sa bahay, guys. So, actually, kanina pa pala ako dito sa bahay. Kaya lang, ang dami kong ginawa. Kasi nga, nagdatingan yung mga package natin o yung parcel ko from China. And, ginawa ko pa is, nilive ko pa. Nag-video pa ako para ipakita sa mga miners ko o dun sa aking page yung mga mine nila o yung mga item. So, kaya medyo natagalan akong bumalik. So, today is walang ganap, guys. Hindi kami lumabas kasi pagod si Mr. Nakatulog siya kanina. Oh my God. Ako yung kailangan ng tulog kasi wala akong masyadong tulog kagabi. And, so, ngayon, busy-busyhan tayo. Tignan nyo naman, guys, ang dami pagtatrabaho ngayon, oh. Oh, yan yung mga itsura ng kusina ko. Ganyan po kakalat dito sa kusina. So, everyday na problema ko yan. Parang feeling ko kailangan ko na talaga ng magpa-part-time dito sa bahay. Ang daming trabaho. Naglaba pa ako, tapos magsasampay pa ako, guys. Kanina ko pa nilabhan yun. And kanina pa yun natapos, pero hindi ko pa siya nasasampay sa labas. Hapon na. Dahil sa dami kong pinarabaho. Ngayon lang ako natapos. And then, itong kusina, kailangan ko siyang gawin. Kailangan ko linisin muna itong kusina. So, ayan. What happened ba kanina doon sa hospital? Kain mo na ako ng saba. Kaya, guys, ano ba yung nangyari kanina sa hospital? Yun, nagpa-check up na nga ako doon. So, mag-isa lang ako. And awa ng Diyos, na iraos ko naman yung aking Turkish. Yung doctor, hindi siya marunong mag-English. And nagkaunawaan naman kami. Pero, pag mga ganyan, guys, halimbawa kung may lakad ako, pumunta ako sa hospital or anywhere na pupuntahan ko na mga importante, at hindi marunong mag-English, ang ginagawa ko is, pinapasulat ko sa kanila kung ano yung problem, kung ano yung importante ba. Para ipapatranslate ko na lang siya sa asawa ko. Kasi, minsan, na mi-misinterpret ko o na mi-misunderstand ko yung mga sinasabi nila, yung mga explanation nila about sa mga ganyan. So, kaya pinapasulat ko sa kanila sa papel. Sorry talaga. Pero, syempre, ganun talaga. Kaya, sabi ko, hindi ko masyadong maintindihan. Baka mali yung intindi ko, please, pakisulat mo dito para ipapa-translate ko mamaya doon sa asawa ko para alam namin kung ano yung problem. So, yun yung ginagawa ko talaga kada may lalakaran ako mag-isa. Kasi usually, guys, ako talaga yung naglalakad mag-isa and si Mr. ayaw sumama. Parang, ang dahilan niya para daw matuto akong
magaganyan ba, matuto ako makipag-communicate in Turkish and na mag-isa na wala siya. Kasi ayaw din niya yung laging nakadepende sa kanya. Hindi ba? Nakadepende sa kanya. So gusto niya yung marunong ako sa buhay ko. Ay no. Anyways, mas okay naman yung ganun guys. Yung parang hindi ka nakadepende talaga sa asawa mo all the time. Kasi nga syempre tiring. And hindi ang unawaan ko din siya kasi sobrang dami niyang iniisip, stress doon sa trabaho niya. So kaya sige na pagbigyan na natin. So anyways, yun nga, may problema yung mata natin. Hindi nga nagkamali, no? Hindi ako nagkamali ng hinala ko. Hinala ba yun? So, nagka-problema nga ako sa mata. Kasi nga, guys, bago kami pumunta talaga dito bago kami umuwi dito sa Turkey, nagpa-check up pa ako ng mata sa Japan. And very perfect pa nung aking mata. 2020 pa. So, wala akong problema. And sabi pa nga nung doctor dun sa Japan, ano daw, sugoy or parang perfect or harik ka ganun sa Turkish. So, parang walang problema, 2020. Kasi lahat ng mga pinakita nung doctor dun sa Japan, lahat as in kahit maliit, kahit ano, walang blurred, malinaw na nababasa ko and perfect yung pagkabasa ko. So, nag-start na lang tong sakit ng mata ko, nitong pagkalabo ng mata. Kasi kasi nung buntis ako guys, nagpa-ano na rin ako, nagpa-eye check up din ako noon. And perfect din yung aking eye vision noon. So, ngayon lang to nangyari after nung giving birth ko kay Leila. And siguro 1 year, 2 years ago na, 2 years na si Leila, so 2 years ago na itong problema. Pero hindi pa ako pumunta ng hospital kasi naniniwala ako na wala akong sakit sa mata. And I feel like, kasi feeling ko, parang ang tanda ko na ganun. So, ngayon na lang talaga ako na-force na magpa-check up kasi nga talaga, pansin ko kasi yung sakit ng mata ko guys, yung pagkalabo ng mata ko, hindi naman siya as in serious na labo. Yung minsan, nawawala yung blurred o nababasa ko naman yung kahit pinakamaliit na letter, nababasa ko naman yan. Minsan lang talaga siya nag-blurred. So, ano ba yung problema ko? Ano ba yung problema ng mata ko? Meron daw akong stigma. And then, yung vision ko, my right side is 75, yung grado. And then, dito sa kabila is 40 ang grado. So, talagang hindi na perfect yung mata ko. Kasi imagine 75, diba? Kasi guys, yung pinabasa niya sa akin yung mga letter na maliliit, talagang nag-blurred siya. Ang nababasa ko lang yung una, tas yung middle, tas yung ano, hindi ko na siya talaga napabasa. So, yun yung problem ng ating mata. And thanks kasi nga, nalaman ko na, and sabi din ng doktor, mabuti na yung nagpa-check up ka ngayon kasi kung aaral ka mag-driving lesson, meron pang another eye check up para maipasa mo para makakuha ka ng driver license sa Turkey. So, yun yung sabi niya. Kaya naman, magsusuot na tayo ng eyeglass and umorder na ako ng eyeglasses ko. Hindi ko alam kung kailan magagawa yun. And let's see guys. So, yun yung ano. And about naman sa payment, since meron na kami insurance sa Turkey and ano din yun, yung insurance namin is insured din dun sa dun sa hospital na yun and sa eye doctor. So, nagbayad lang ako ng 15 lira para sa aking eye check-up. Ayun lang guys. And wala na akong ibang binayaran kasi naka-insured naman kami. Kasi nga, di ba, hindi naman 100% yung sakop ng aming insurance. Kaya may binayaran pa akong 15 pesos. Nandito pala kami ngayon guys sa bilihan ng mga eyeglasses. And pinakita ko lang yung binigay ng doctor kung ano yung code ng mata. So, ayan, pumipili na nga ako dito ng mga eyeglass na pwede sa akin. And ang total pala na binayaran ko dito lang sa aking eyeglass is inabot ng 6,000 tele. Pero may insurance nga kami and nagamit namin yung insurance. So nakapagbayad lang kami ng 1,250 tele.